Nagbabalik ang tuloy-tuloy na naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles. Sa programang Bitbit ay malasakit at kaalaman para sa lahat. Lilinawin ang mga mahalagang usapin, tatalakayin ang bawat aspeto puso sa puso. Programang magbibigay linaw, impormasyon at tunay na serbisyo publiko. Love Lynn Angeles. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News TV Channel 3. Love Lynn Angeles. Magandang araw po muli sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa Love Lynn Angeles. Ito po muli ang inyong kasama, kaibigan, kaakbay, kaagapay, kamanlalakbay dito sa lalawigan ng Marinduque, Lynn Angeles. Isang oras na naman po ninyong makakasama dito sa ating programa. At sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa atin, kumusta po kayo? At medyo maulan pa rin at medyo malamig. Kumusta po ang inyong gabi? At sa ating mga kababayan, nasan ba ang ating uma-assist sa atin ng konti? Parang wala tayong sa music, oo. Ayun ho. At ang inyong lingkod, Lynn Angeles, ay makakasama niyo pong muli ngayong araw na ito. At maganda ho ang ating pag-uusapan, lalo na sa ating mga kapatid sa kanayunan, sa kabaranggayanan. Maganda ho ang ating pag-uusapan ngayon. At dire-diretso ho tayo, wala tayong oras at minutong sasayangin sapagkat magiging maganda ang ating kwentuhan. Ito ho ay kagaya ng aking binabanggit sa inyo, usapang kabaranggayanan, usapang kanayunan, usapang agrikultura, usapang rural development. Ang atin hong segment ngayong araw na ito, ang atin hong episode ngayong araw na ito ay ating binigyan ng titulong Usapang PRRM, Usapang Rural Development. At syempre ho, para mas maganda ang ating usapan ngayong araw na ito ay minarapat kong imbitahan ang isa sa ating katuwang sa Philippine Rural Reconstruction Movement, isa ho sa ating program officers sa PRRM, sa isang mahalagang programa ng PRRM sa lalawigan ng Marinduque. Walang iba si Ma'am Maria K. Estogera sa kanyang mga kaibigan at mga kamanggagawa at mga kagaya ho natin na kasama sa misyon ng paglilingkod. Pwede natin siyang tawaging K. So, Ma'am K, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Miss Lynn, at magandang araw din po sa mga kasama natin na sumusubaybay at patuloy na nanunood po at tumatangkilik ng ating Love Lynn Angeles. Ma'am Kay. Okay, bati ka, Ma'am Kay, mula sa PRRM office. Okay, hello po. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay po ng Love Lynn Angeles program. At bumabati po ako ng isang magandang hapon sa ating lahat. At nawa po samahan nyo kami sa pag-uusapan po namin ni Miss Lynn kung ano ba ang mga detalye o mga ginagawa ng PRRM noon at ngayon pagdating po sa usapin ng rural development at sustainable development. Okay, yan talaga ho ang ating pag-uusapan ngayon. Alam ko sa ating mga kababayan, yung iba ho sa inyo ay pamilyar na pag sinabing Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. Pero we recognize na yung iba ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ay maaring hindi pa ganon ka-familiar sa PRRM. Kaya Miss Kay, ano ba ang PRRM at bakit may PRRM sa Marinduque? Okay po,
So, disclaimer po, ito pong aking mga istorya ay base lamang po sa mga nalalaman ko, bagamat matagal na, na-mention po na matagal na ang PRRM sa National Office, maging dito po sa bayan, sa lalawigan ng Marinduque ay isa po ako sa mga bagong sibol na kung tawagin sa mga staff, o bagong dating po, So, backgrounder po, short backgrounder, ang PRRM ay maituturing na isang pioneer ng mga NGO pagdating sa usapin ng sustainable development or ng rural development. So, ang layunin ng PRRM ay ang pagkakaroon ng pagpapalakas ng mga kakayahan ng mga samahan, lalo na sa kanayunan, na palaganapin ang advokasya sa pag-unlad, magkaroon sila ng mas madagdagan ng skills nila sa pagpaplano, sa pagdadala ng advokasya para sa kaunlaran, at saka sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang tumatalakay o pumapaloob sa edukasyon, pangkabuhayan, pangkalusugan, pangkalikasan at sariling pamamahala o self-governance. So, ang pioneer po nito, ang pinaka-pioneer po nito ay si Dr. James Yen. So, inspired po ang PRRM or relevant or related ang PRRM kung familiar po tayo doon sa IIRR, sa international based po siya na organisasyon para sa rural development din. Pero na-influensyahan po nito ang pagkakatatag ng PRRM sa dito Pilipinas. sa Pilipinas. Okay. So, Gano'n na ba katagal ang PRRM's case sa Pilipinas? Nationwide po ang PRRM ay nasa 74 years na. Kasi celebrate lang po natin ng 74th anniversary. Senior citizen na, Opo, no? mas matanda pa po sa akin. Nito lamang pong July. Ayan, Okay. 74. So, by next year ay magse-celebrate na ang PRRM ng 75th Yes po. anniversary ng pagkakatatag dito sa Pilipinas. So, hindi po simple at hindi basta-bastang NGO ang pinag-uusapan po natin ngayon, ang PRRM, sapagkat isa ito sa pinakamatatag at nakapag-survive ng iba't ibang hamon ng existence ng isang civil society organization sa Pilipinas. And nabanggit mo, Kay, na ang PRRM ay nakatutok sa rural development. At nabanggit mo rin kanina na ang PRRM ay matagal na rin sa Marinduque. Can you tell more about it? Okay po. So, nationwide, 74 years na siya. Pero po dito sa Marinduque, sa pagkakaalam ko ay nagsimula ito noong 1994. Kung hindi po ako nagkakamali, ang parang isa sa pinakaunang proyekto ay yung sa Coastal Resource Management din, na kung saan ang manager din po noon ay si Mr. Joselito Gonzales. Pero siguro later on po pwede din nating madagdagan yung mga information. Ito nga po ay base sa mga nabalitaan ko, napag-alaman ko po noong ako ay pumunta po dito. Okay, so, ayan po. So medyo isa rin ang PRRM sa mga matagal nang organisasyon dito sa lalawigan ng Marinduque. Bagaman at nag-iiba-iba ho ang mukha. May pagkakataon ho ng kagaya ng binabanggit ni Kay kanina, na ang PRRM ay merong ay considered as a branch. Tama ba? PRRM branch. So may opisina talaga, may tanggapan talaga. Pero dumating din yung pagkakataon na nawala ang branch sapagkat yun naman ang layunin talaga ng PRRM, yung palakasin yung area na hindi sa lahat ng oras ay andyan yung tanggapan. Kaya meron namang PRRM chapter na nag-e-exist. So ano yung mga projects na isinagawa na ng PRRM dito sa lalawigan ng Marinduque? In the past, nabanggit mo yung Coastal Resource Management at anong mga programa o proyekto ang isinagawa ng PRRM covered by that program? Okay po. So, doon po sa CRM project natin, noong 1990, early to late 90s,
So, doon po ay nagtatagpo tayo ang PRRM ng Marine Protected Area, no? Nagkaroon ng mas maayos na management pagdating sa Marine Protected Area sa bayan ng Gasan tsaka po sa Torrijos. No? So, iyon po, na-report yun na nakatulong sa mga mangingisda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karagdagan sa kanila pong huli dahil naprotektahan natin yung or hindi natin na overfish yung lugar, na protektahan natin mula sa iba't ibang klase ng kapinsalaan pagdating sa pangingisda or sa illegal fishing. So, yun po yung isang notable doon sa CRM project noong early to late 90s ng PRRM. Okay, sa ating mga kababayan, para lubos ho ninyong ma-appreciate pag sinabing Coastal Resource Management, ito ho ay yung parang proyekto na ang layunin ay magkaroon ng mas maayos at sustainableng plano para sa tamang paggamit ng ating coastal resource. Kaya nga po, nung mga panahon na yon, naalala ko ay talagang medyo seryoso at grabe ang reklamo ng ating mga kapatid na mga maliliit na mangingisda. At gayon din yung ating mga kapatid din kahit na doon sa mga large-scale fishing sector, sapagkat medyo humihina ang huli at na-recognize ang presensya ng iba't ibang unsustainable way of fishing at na-recognize ang kahalagahan na magkaroon ng tinatawag na Marine Protected Areas or yung MPAs. At ang PRRM in partnership with the different LGUs during the time, particularly sa bayan ng Gasan, Gasan and Torrijos. At Torrijos, panahon niya ng dating Mayor Victoria Lim sa bayan ng Gasan, at I think kung hindi ako nagkakamali ay dating Mayor Tom Pizarro, ang namayapang Mayor Tom Pizarro sa bayan ng Torrijos naman ang siyang naging partner ng PRRM para ma-establish nga itong Marine Protected Areas. Magtataka po siguro kayo bakit sa aming pagkukwentuhan ni Miss Kay ay marami ako ring nai-input sapagkat nagkataon ho na ang inyong lingkod ay matagal ng miyembro ng Philippine Rural Reconstruction Movement Marinduque Chapter, and at the same time ay umuupo bilang chairperson ng PRRM chapter. Kaya po, yung iba kong mga proyekto ay nalalaman din natin. Miss Kay, sa ngayon naman, so nawala ang PRRM, yung opisina ng PRRM, di ba? Sa ilang taon ay ang nag-e-exist at nagpapatuloy ng misyon ng PRRM sa Marinduque ay yung chapter, which is a movement of private individuals kagaya ko po, kagaya po ng ilan sa ating mga kasama na naniniwala sa prinsipyo at misyon ng PRRM, mga prinsipyo ng PRRM when it comes to rural development and reconstruction. Pero sa ngayon ho ay nagbalik ulit ang tanggapan ng PRRM para sa isang malaking proyekto in partnership with a British group ito, na tumutulong sa PRRM para sa isang proyekto dito sa lalawigan naman ho. At can you tell more about it, Miss Kay? Bakit medyo strong na naman ulit ang PRRM, sapagkat iba pa rin kasi talaga kapag may tanggapan, kapag may opisina at naririto sila ulit, kaya nga kasama natin si Miss Kay. Can you tell more about this program na ating ini-implement ngayon sa lalawigan? Okay po, So, ito pong program po natin ngayon, Tama po si Miss Lynn. Ito po ay parte po ng ang funding agency po natin dito ay mula sa UK.
yung Coast Facility, Coast Facility, pero iba-iba pong bansa yung focus nila. So, isa po ang Pilipinas dito sa mayroong Coast Facility. So, katuwang po ang Coast Facility Philippines, locally po ay ang PRRM po ay nagsasagawa ng enhanced approach sa coastal resource management, no, dito po sa Marinduque. So, ito pong programa nating ito ay nahahati sa tatlo, ang layunin po, no. So, una po ay sa protection, no, gusto po natin na mapangalagaan yung ating marine and coastal ecosystems sa pamamagitan ng proyektong ito. Nakapaloob po dito sa branch na ito ay yung mangrove rehabilitation, pawikan, protection and conservation, at saka po yung MPA management, no. So may experience naman na ang ating mga kasama dati sa ganito, so ipagpapatuloy lang natin sa tulong ng Coast Facility Philippines sa kasalukuyang panahon. So sa pangalawang branch naman po nung project is yung pangkabuhayan. So dito nag-e-explore tayo ng mga alternatibong sources ng livelihood, ano, hindi lamang pangingisda, no. Humahanap tayo ng iba pang pwedeng pagkakitaan noong mga komunidad na nasa coastal areas dito sa lalawigan ng Marinduque, no. So ang ilan sa mga naiisip natin or pinag-aaralan sa kasalukuyan ay yung pagbabagoong at saka yung fish drying. So sa kasalukuyan, ito naman po ay noon na na-manage ng kababaihan ng PRRM, yung Kalipunan ng Kababaihan ng Marinduque or KKM, at sa ngayon ay tinitingnan natin kung saan anggulo tayo pwedeng tumulong in terms of marketing at sa processing ng kanilang goods para mas mapalakas yung kanilang kita for that. Tapos inaaral din po natin sa kasalukuyan ang pagbubuo at pagbubuhay ng ecotourism, no. So nagkakaroon po tayo ngayon ng mga pag-aaral na ang mga nag-aaral din ay yung mga dati pa nating kasamahan sa PRRM, no. So Naalam ang kwento ng PRRM sa Marinduque, no? Yes po, yes. No, so, ang isa pang inaaral natin, recently lang nagkaroon tayo ng stakeholders forum patungkol sa seaweed farming, no. Ating ine-explore, inaalam natin ano ba ang kasalukuyan lagay ng seaweed farmers dito sa probinsya at kung ano pang area ng collaboration ang pwede nating itulong or pasukin para mas mapayaman at mapaunlad yung mga seaweed farmer natin sa lalawigan. At yung panghuling branch naman po or scope ng proyekto ay yung pamamahala o yung institutional and government development, no. So dito, ito po yung ang activity dito ay yung classic ng ginagawa ng PRRM noon pa man, which is yung organizing. So nag-oorganisa tayo ng mga grupo on the ground sa mga community-based fisher folk organization upang sila ang maging katuwang natin sa pagsusulong ng ating proyekto sa pangangalaga sa kalikasan, sa ekosistema, at sa pag-aaral ng iba't iba pang alternatibong sources ng pagkakakitaan. Okay, well said. Medyo marami-rami yun, ano, Miss Kay. At dito sa nabanggit mo na medyo tutok na etong mangrove rehabilitation, saan ang tutok niyan? Anong area ang tutok ng mangrove rehabilitation program ng PRRM sa ngayon? Okay, sa ngayon po ang mangrove rehabilitation component po ng PRRM, nagsagawa na po kasi tayo dito ng study kung ano-ano, kumbaga drone survey para malaman natin ano-ano ba yung areas na kinakailangan taniman. And in coordination po sa DENR, pinag-uusapan pa lang po ngayon kung sinasapinal kung ang pagdedesisyon ba ay kailangan pa ba natin ng replanting or ano pa ba yung ibang alternatibong pamamaraan paano natin marerehabilitate yung mangrove, dahil yung iba pong bayan natin, focus areas kasi natin ay may mga aktibidad patungkol sa
sa mangrove rehabilitation. So, sa ngayon po, inaaral din natin kung paano tayo papasok doon sa kasalukuyan nilang mga gawain. Okay. Tulad din po sa Santa Cruz, isa din po sila sa bayan na aktibo sa pagpapatupad ng mga gawain patungkol sa pagre-rehabilitate ng mangroves. Okay. No? That's good to know, kapatid, ano, kasi at least ngayon ay we are flexible sa ngayon, ano, and tinitingnan kung saan talaga kailangan, kasi medyo panghuling components naman yon ng programa. I think do complementing. Mahalaga yon kasi minsan sa mga projects na-identify yung ganitong area, pero after validation makita mas kailangan pala ng ibang area, or meron na palang ginagawa doon sa area at mas better na ma-prioritize sa ibang lugar. That's good to know na pinag-aaralan yan to be more adaptable, to be more flexible, kung ano't saan talaga siya kailangan sa ngayon. Dito sa Marine Reserve Protection, anong area ang focus ng PRRM para sa pag-establish or pag-establish or reactivation ng previous marine reservations? Ito po ay halong reactivation at pag-e-establish, no. So, yung isa sa primary identified areas po ay ito ng Sagasan. Tapos isa po ay sa Torrijos. I-reactivate po natin yung dati pang naitayo na ng PRRM para mas mapaayos natin yung management doon ng MPA. So, sa kasalukuyan po, Sagasan naman, nagkaroon tayo ng ordinance review patungkol sa establishment at sa management dito sa MPA. At sa kasalukuyan po ay isinasapi na lamang yung mga yung mga suhestyon natin patungkol sa pagbabago doon sa ordinansa bago natin ipadaan doon sa kasama natin sa advocacy ng pangangalaga sa MPA. Doon bago po niya sa Sangguniang Bayan. And Okay. nakuha naman po natin din yung suporta nung mayor and vice mayor ng Gasan. Kaya ngayon po ay inisasapinal na lang po yung writing ng mga revisions and amendments ng ordinansa. Tapos po sa ibang lugar naman, sa Torrijos po ay kasalukuyan ding nagtayo ng MANCOM, no, para po tingnan din, tutukan ano ba yung mga kailangang i-revisit yung pong ating mga ordinansa or mga batas patungkol doon sa pangangalaga sa MPA, no. At ganun din po sa Buenavista, sa bayan po ng Yuok. Yun po ang isang na-identify na MPA sa bayan na yun. Great. Nakakatuwa lang na malaman, Miss Kay, na very receptive ang community sa muling pagbubukas ba yan o pagpapalakas ng marine protected areas sa Gasan and Torrijos na dati nang in-establish. Embodied na ho yan sa previous municipal ordinances sa nasabing LGUs. But for one reason or another, medyo humina, no? Medyo hindi masyado nagtuloy-tuloy o na-sustain yung operation ng marine protected areas. But it's good to know na very receptive ang community sa muling pagpapalakas dito, and at the same time the partner LGUs are also supportive, the LGU of Gasan and Torrijos sa panguna ng respective mayors and Sangguniang Bayan. Kasi noon, kaya ko nabanggit yan, Miss Kay, noong una naging very challenging yan in the past, yung pag-establish niyan, kasi una, the community do not know what to expect. Yung mga fisher folks din during the time, alam nilang kailangang mapadami o ma-maintain ang patuloy na pagdami ng mga isda na mahuhuli sa karagatan ng Marinduque, but at the same time yung iba nati-threaten, ako, marine protected areas, baka mamaya hindi na kami makapangisda o baka mamaya kami naman ang mahirapan, no? Pero based from experiences at may nakausap din tayo nung nag-meeting ang
tayo with the fisher folks in Gasan na na-validate nila, na-affirm nila na malaki ang naitulong sa community at saka sa mga mangingisda nung proyektong yon para dumami talaga yung mga isdang nahuhuli sa area at naramdaman din nila yung effect nung nawala o hindi, nung naging matamlay o naging hindi nagtuloy-tuloy ang operation ng Marine Protected Areas. Kaya ngayon na pinapalakas siya ulit, ay mas madali yung acceptance at cooperation ng community and at the same time ng ating mga partner LGU sapagkat proven na based sa experience noon na malaki talaga ang naitulong noon at naging malaking kawalan nung siya ay naging inactive. Kaya, but so far, meron pa rin isang binabanggit ka, yung seaweeds. Ano to, pang-complement sa livelihood naman ng ating mga kababayan. Saan ang focus nitong seaweeds, ano bang tawag, anong title na? Seaweed farming. Seaweeds farming na ginagawa. I was able to attend nung dumating si Dr. Sharon Taylor, ang isa kong marine biologist ng PRRM, nagpunta dito sa Marinduque at nakipag-meeting sa ating mga kapatid mula sa BIFAR, mula sa DA and MAU. At gayon din inupuan din ho natin mula sa chapter. At natutuwa ako dun sa kwento. Maraming i-replicate tayo na mga seaweeds farming, pero at the same time ay very careful si Dr. Sharon para mas maintindihan kung papaano nag-ooperate yung ibang seaweeds farming at papaano nagfi-fail yung iba. So can you tell us more about the program, Kay? Okay po. No? So, ito pong naganap na stakeholders forum nitong August din po, no, para po doon sa resulta ng pag-aaral natin sa seaweed farming ay nagkaroon tayo ng malinaw na resulta kung ano yung mga next steps natin. No? So, na-identify natin, bali po kasi ang sakop po ng Project Mandin, by the way, ang tawag po kasi dito sa proyekto natin ngayon sa EACRM dito sa Marinduque ay Project Mandin. So, localized siya. So, mamamayang nangangalaga sa baybay dagat at karagatan para sa likaskayang kaunlaran ng Marinduque. So, going back po, no? So, dito po may 4 na bayan po tayong sakop. Primarily ay yung Gasan, Buenavista, Torrijos, at Santa Cruz. Although, 4 lamang po ang bayan na nasakop natin officially under this program, ay nakikipag-ugnayan din naman po tayo doon dito sa Mogpog at dito rin sa Buwak, no, patungkol sa iba pang mga aktibidad na kinakailangan din po ng suporta ng LGUs para din po malaman nila yung kasalukuyang estado ng proyekto at para saan to. So, going back po sa seaweed farming, no. So, napag-alaman natin na ilang areas dito ay merong existing na seaweed farming sa Torrijos, meron din sa Gasan, and meron din sa Santa Cruz. So, ang pagkakaalam ko po, dito sa 3 lugar na to ay existing, pero sa Buenavista ay according po sa ating mga fisher folk leaders ay mahirap po kung magkakaroon doon ng seaweed farming. Mm-hmm. So, dito, nagkakaroon naman sila ng sapat na kita, kaya lang, ang findings kasi, nagkakaroon sila ng sapat na kita, kaya lang may kakulangan pa or may hamon pa sila pagdating sa pag-secure ng kanilang mga tanim, no? So, yun din yung isa sa nakalap nating impormasyon, and you see, Dr. Taylor po, naging very specific siya sa pag-recommend na kung ano ba dapat yung mga species na dapat itanim doon sa depende sa kung anong type ng environment meron sila, no. So, yun po, yung stakeholders forum na yon ay naging isang punto para magkasundo na magkaroon ng isa pang pagpupulong o pag-uusap para maisapinal paano natin maaayos yung sistema pagdating sa seaweed farming, no. So, kasi po ay parang doon din luckily ay nakapanayam din natin or nakasama natin doon ang isang
multiple representatives from the government agencies, and may mga nababanggit na potential pero hindi nagagrab or nasasayang kasi parang kulang tayo sa data when it comes to ilan ba yung volume na napoproduce sa mga bayan na dineclare natin na merong seaweed farming. So, ano-ano pa ba yung very technical and very particular na hamon na kinakaharap ng mga seaweed farmers. Ganun po. So, isang mungkahi doon ay magkaroon ng data sharing, no? Para magkaroon tayo ng leveling off or magkaroon tayo ng pare-parehas na tungtungan kung paano natin bibigyang buhay palalo ito pong seaweed farming dito po sa probinsya. Okay, isa ho yan talaga sa magiging seryosong programa ng PRRM, itong seaweeds farming. At bago ho tayo magpatuloy sa ating kwentuhan tungkol sa seaweeds farming na inaasahang higit na papalakasin ng PRRM dito sa lalawigan, ay ready na ba ang ating muling pagpapakilala muna sa ating programa? Nagbabalik ang tuloy-tuloy na naglilingkod sa sambayanang Marindoqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles. Sa programang Bitbit ay malasakit at kaalaman para sa lahat. Lilinawin ang mga mahalagang usapin, tatalakayin ang bawat aspeto puso sa puso. Programang magbibigay linaw, impormasyon at tunay na serbisyo publiko. Love Lynn Angeles. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News TV Channel 3. Love Lynn Angeles. Nagbabalik ang tuloy-tuloy na naglilingkod sa sambayanang Marindoqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles. Sa programang Bitbit ay malasakit at kaalaman para sa lahat. Lilinawin ang mga mahalagang usapin, tatalakayin ang bawat aspeto puso sa puso. Programang magbibigay linaw, impormasyon at tunay na serbisyo publiko. Love Lynn Angeles. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News TV Channel 3. Love Lynn Angeles. Nagbabalik ang tuloy-tuloy na naglilingkod sa sambayanang Marindoqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles. Sa programang Bitbit ay malasakit at kaalaman para sa lahat. Lilinawin ang mga mahalagang usapin, tatalakayin ang bawat aspeto puso sa puso. Programang magbibigay linaw, impormasyon at tunay na serbisyo publiko. Love Lynn Angeles. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News TV Channel 3. Love Lynn Angeles. Nagbabalik ang tuloy-tuloy na naglilingkod sa sambayanang Marindoqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles. Sa programang Bitbit ay malasakit at kaalaman para sa lahat. Lilinawin ang mga mahalagang usapin, tatalakayin ang bawat aspeto puso sa puso. Programang magbibigay linaw, impormasyon at tunay na serbisyo publiko. Love Lynn Angeles. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News TV Channel 3. Love Lynn Angeles. Okay, muli po tayong nagbabalik dito sa ating programa, Love Lynn Angeles. Kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, ang inyong kakampi, kaakbay, kaagapay at kamanlalakbay dito sa lalawigan ng Marinduque pagdating ho sa rural development. Lynn Angeles, at kasama pa rin po natin si Miss Kay, ang kasalukuyang Monitoring, Evaluation and Learning Officer ng Philippine Rural Reconstruction Movement dito sa lalawigan ng Marinduque. At bago po tayo nagpakilalang muli ng ating programa kanina, ay pinag-uusapan po natin ang tungkol sa seaweeds farming na pinaplano ng PRRM na matulungang palakasin dito sa ating lalawigan. Pero bago po yun ay binabati natin at pinasasalamatan ang lahat ng nakasubaybay sa atin. Salamat for your support, Miss Joy. Salamat din kay Sir Carlo Lustado. Hi Sir Carlo, salamat. Medyo namomonitor nyo kami. At I hope and I pray that you can be with us sa PRRM. Si Sir Carlo Lustado kasi
Miss Kay ay isang negosyante dito sa lalawigan ng Marinduque, pero kilala siya at proven ang kanyang ang kanyang puso para sa sustainable development at pinagkakatiwalaan din sa iba't ibang civil society organization sa lalawigan. So aking pinapangarap din na makasama si Sir Carlo Lustado sa Philippine Rural Reconstruction Movement PRRM Marinduque Chapter. At merong tanong din sa atin, Miss Kay, ay may nagtatanong kung papaano raw ba sumali sa PRRM. At kayo ho ay welcome at iniimbitahan namin na maging kabahagi ng PRRM Marinduque Chapter. Ang paraan, una po ay magmamanifest po kayo ng interest. Kung kayo po ay interesado, ay pwede ho kayong mag-PM sa atin. Kung kayo po ay nakamonitor through Marinduque News Network, I suggest siguro mag-reach out ho kayo sa atin sa pamamagitan ng Marinduque News Network, and at the same time sa pamamagitan ng atin hong Messenger and Facebook account, ang former Vice Governor Adeline Lin Angeles. I-PM nyo po ako, and we will facilitate ho kung papaano po kayo magiging kasama namin, at kami ho ay natutuwa na kayo po ay makasama namin. Meron lang hong konting orientation na isinasagawa, at pagkatapos ho ay may form na fill upan, at yan naman ho ay pinapa-aprubahan. Pero kailangan ho namin ngayon ang katuwang, lalo na nga po yung merong mga skills and expertise na makakatulong sa ating mga komunidad. Kaya nga po ako'y natutuwa. Noong nakaraang pagpupulong, Miss Kay, ay umattend ang ilan sa mga kaibigan natin mula naman sa Marinduque, Marinduque State University. Yung iba ay sina Dean, at yung iba ay mga professors, at yung iba naman ho ay talagang pagdating sa fishing ay nariyan ang expertise. Kayo ho ay welcome na maging kaagapay namin. At yun hong mga kapatid natin na mga mangingisda, mga magsasaka, ay kayo ho ay welcome na maging kaagapay namin, and you can be part po ng iba't ibang organizations, sectoral organizations na nasa ilalim ho ng Philippine Rural Reconstruction Movement. Babalikan natin yan, yung binabanggit nating sectoral organizations, kung saan na pwede silang maging kabilang bilang bahagi ng PRRM, maliban ho sa PRRM chapter. Pero bago yon ay diretso muna natin yung ating pinag-uusapan tungkol dun sa seaweeds farming, sapagkat yun nga, naka-attend tayo ng meeting ng parang assessment yun naroroon ang BIFAR, naroon ang ilang mga kapatid sa DA, sa MAU, sa Provincial Agriculture Office, at mga katuwang natin from the academe sa MARSU, at MARSU, tama MARSU, minsan MARSU, ano ba ang kanilang nire-recommend? MARSU, MARSU, okay, MARSU, okay. At pinag-uusapan kay, dahil nga magpuput up tayo ng seaweeds, magpapalakas tayo ng seaweeds farming sa pamamagitan ng ating mga sinusuportahang organizations, ay maganda yung ginagawa ni Dr. Sharon Taylor. Iniisa-isa talaga niya ano yung naging strength at ano yung naging weaknesses ng mga ginawa na seaweeds farming projects sa lalawigan ng Marinduque. At saan ba initially na-identify na bayan yung ating palalakasing seaweeds farming? Anong bayan ang i-cover? Doon pa rin po tayo nakatutok sa mga priority areas po natin, sa mga munisipyo po gaya ng Gasan, ng Torrijos, tsaka po ng Santa Cruz, sa ngayon po.
Pero kumbaga hindi pa din naman po kasi planchadong-planchado kung paano natin sisimulan yung suporta sa kanila. Kasi ang tinitingnan po natin ay kailangan meron din tayong basbas ng mga agency para masiguro po natin na tama yung intervention na Correct. ipapasok natin on the ground. Correct. Kaya po, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap at pakikipagtalakayan sa Okay. mga government agencies po. Pero Tama yun. so far po, yun po yung priority areas pa din po natin. O sa atin ng mga kababayan, ganyan ho kasi yung ating working strategy sa mga proyekto at programa ng PRRM. We see to it na hindi ito hiwalay sa mga ginagawa at initiatives ng national government, ng local government units, at ng ibang private sector. We are working in collaboration with them. Kaya po, yun din, noong meeting na nga na binabanggit ko, si Dr. Taylor tinatanong sa BIFAR, ano yung nakita nilang strength doon sa mga dating areas na binigyan ng BIFAR ng lahat ng kailangan nila para sa seaweeds farming projects nga. And it turned out maraming mga factors na dapat i-consider. Hindi sapat na sila ay turuan ng skill kung papaano yung tamang pagtatim. Hindi rin sapat na ibigay sa kanila yung lahat ng kailangan nila na mga materyales na hindi na nila bibilhin. Mayroon pang mga ilang factors na kailangang i-consider. Yung values mismo ng organization na tutulungan ay mahalaga. Kaya ako, I'm very confident na yung ating proyektong yan, pag nag full blast na, ay medyo maliit na ang margin of error. Kasi medyo tinihimay na ni Dr. Taylor nga at ng ating mga ninyo kasama sa team kung paano masisigurado na yung mga kahinaan ay maa-address, kahinaan sa eksperyensya ng ibang programs ay maa-address, at kung paano mapapalakas yung ating proyekto para hindi lugi. Kasi may mga projects ang BIFAR, I was surprised. Ang dami pala nilang suporta na binibigay din talaga. Pero yung iba hindi talaga nagiging successful because of some factors na yun yung gusto nating maiwasan na maulit dito sa ating mga i-establish na seaweeds farming. Okay, may dadagdag ka pa ba dun sa seaweeds farming? Dun sa Magpog, wag kayo baka sabihin nyo, tatampo yung aking mga kababayan sa Magpog. Bakit yung seaweeds farming meron dun sa ibang bayan, dito sa Magpog, wala. Actually, inaral rin ho, ang BIFAR pala at ang DA ay meron ng dating initial na programa sa Magpog. Kaya lang, tinitingnan din, kanya-kanya pala itong yung adaptability. Hindi lahat ng area na may dagat o akala natin pwedeng taniman ng seaweeds ay pwedeng taniman. Medyo maraming areas, maraming factors na dapat i-consider. At mukhang sa bayan ng Mugpog ay may mga nag-fail na initiative, primarily dahil yung areas are not suited for that kind of project. So, iba ang projects na mag-a-adapt sa bayan ng Mugpog. So, may minention ka kanina, Miss Kay, na may mga proyekto pang iba ang PRRM. Maliban dito sa coastal resource management, livelihood, alternative livelihood, kagaya ng ating medyo tinututukang isang uri ng ecotourism project, pero hindi pa muna namin i-announce kung ano ito sapagkat it is in the process of validation sa kung ano yung adaptable na ecotourism project. Ano pa ang mga proyekto na isinagawa ng PRRM sa lalawigan? It could be mga short-term projects. Yes po. Isa po sa mga proyekto ng PRRM, after po nung
hiatus nito in terms sa project implementation ay yung tinatawag na Tinabayang Walang Basura. So ito po ay partnership with Coca-Cola Philippines, kung saan namigay po sila nung parang mga mini na bisikleta or yung na may sidecar para magkaroon ng kolektahan nun pong mga basura po, no, sa mga bara-barangay. So ang nag-handle naman po nito na pinaka-primary handler ay si Mr. Delfin Natal, yung chapter president ng PRRM. So kung if I was not mistaken po ay around 2018 to 2019 or hanggang 2020 po ipinatupad itong project na ito, no. So yung nag-flash po kanina na mga imahe ay yun po ay isa sa mga aktibidad ng Bayang Walang Basura, no, kung saan nagkaroon po ng mural painting contest doon sa Pawikan Preservation Facility sa Gasan. Part po ito ng advokasya ng Bayang Walang Basura project na sa pangangalaga po at pagko-conserve din ng ating mga pawikan. Okay, sayang ho ay biglaan ho kasi itong aking pag-iimbita sa ating mga kapatid sa PRRM. Marami hong mga visuals, marami hong mga pictures ang PRRM when it comes to projects like Bayang Walang Basura, yung mga dinistribute nating mga sidecars na para sa mga barangays na para makatulong sa efficient collection of waste sa kabaranggayanan. And maganda sigurong makita kasi it covered several barangays in 2 municipalities, I think Bawak and Gasan ang naging focus ng programang ito. At maganda ring tingnan siguro, Miss Kay, kung ano ang naging impact ng proyektong ito. Sapagkat ako'y natutuwa dahil ang Coca-Cola Philippines identified PRRM Marinduque as partner for two seasons, parang ganon. Supposedly, for one, quote-unquote, they are using a different term, pero parang supposedly for 1 season lang. Pero dahil nga dun sa naging impact at naging effect nung proyekto, ay inulit pa ulit sa ibang mga kabaranggayanan itong proyektong ito. And it would just be good siguro na mabalikan ang proyektong ito kung kumusta na sila ngayon at ano ang naging impact so far ng proyektong ito doon sa areas. So, maliban doon, meron yung sa mga magsasaka naman, Miss Kay. Yung sumunod naman po ay yung sa Scaling Up Rice Technologies na isa naman pong programa na katuwang ang DA, no? So ito po ay hindi pa rin nagtagal noong in-implement. I think sa Gasan po ito. Yes, oo. Gasan po ang pinaka-primary focal area ng proyektong ito, kung saan tiningnan yung parang mga ways or technologies pagdating sa methods pagdating po sa pagtatanim, and ang primary proponent din po, our handler, ay si Mr. Delfin Natal. Okay, dito sa proyektong ito, kita nyo naman mga kababayan, pinag-uusapan natin tulong sa mga magsasaka, ang mga mangingisda kanina, no? Coastal resource management, papaano masisigurado na mas tama at mas sustainable ang paggamit ng coastal ng marine resources natin, at higit na magiging maayos ang pagmamanage ng ating karagatan. Hindi nakakalimutan ng PRRM kasi when it comes to rural development, di pwedeng mangingisda lang. So, syempre may bias din sa kagalingan ng mga magsasaka naman. Kaya nga, dito sa ating mga magsasaka ng palay, ay nagkaroon ng partnership, yung binabanggit ni Miss Kay kanina, nagkaroon ng partnership ang PRRM with the Department of Agriculture para sa pag-implement ng tinatawag ng proyekto na tinatawag na Rice
scaling Technologies. up rice technologies. Ito ho ay yung pagtuturo sa ilang mga kababayan nating mga magsasaka sa pamamagitan din ng ilang partner organizations, ay tinuruan sila ng teknolohiya kung saan mas mapapadami nila ang kanilang yield. At ito ho ay all out ang suporta ng PRRM at ng DA sa programang ito, and so far after ilang pag-aani ay lumabas na talagang malaki ang naging improvement sa ani ng ating mga kapatid na mga magsasaka ng palay dito sa lalawigan ng Marinduque na na-cover ng programang ito. Kaya napakaganda na ito'y ma-replicate talaga, at napatunayan din ng DA that this technology could really help a lot para ma-improve nga yung yield ng ating mga kapatid na mga magsasaka ng palay. At dito naman sa ating mga magsasaka ng nyog, sapagkat ang Marinduque ay talagang maliban sa pagsasaka ng palay, ay talagang kilala sa pagsasaka ng nyog o pagniniyog. Kaya, can you tell more about ito namang project natin ng PRRM in partnership with the Philippine Coconut Authority? So, ito naman pong programa natin pagdating po sa coconut ay ito po ay under dun sa national na project, no? Project ng PCA kung saan nagta-target po ang pamahalaan na magtanim ng nasa more or less 100 million coconut trees or magpayabong ng 100 million coconut seedlings all over the Philippines. And napag-alaman po natin through Miss Marites Riedler, siya po yung project coordinator dito sa Marinduque, local project coordinator, kung saan ang allotted sa Marinduque ay nasa 14,000, more than 14,000. No? So, sa kasalukuyan po, ito ay bago pa lang din na proyekto ng PRRM na pinapangunahan nga po ni Miss Riedler. No? So, meron pong property ang PRRM sa Buenavista sa Daikiti, yung tinatawag po natin Ito, Sikap nakikita yan ngayon Yan. sa ating monitor, ano? Yan po Yung naka-flash. Coco Nursery Project. Yan. Okay. Sa Sikap Lingap Kaunlaran Center sa Daikitin, Buenavista. Ayan, dyan po yung natukoy na plantation site para payabungin yung kanilang mga coconut seedling. So, ito po ay sinurse out, yung mga seedling po ay sinurse out sa ating mga magniniyog all over the province, para po magkaroon tayo ng sasapat doon sa hinihingi sa atin na 14,000, more than 14,000. Okay. Pwede bang pakita ulit natin yung video clip? Yan ho ay ilan sa mga tumutulong sa atin at mga miyembro ng FECOFOA. Ito ho ay yung federasyon o samahan ng mga magniniyog, FECOFOA, Federation of Coconut Farmers and Farm Workers Association sa lalawigan ng Marinduque. At yung pong nakikita ninyo sa monitor, yan ho ay yung area ng property ng PRRM sa Bangkoro kung saan ay ginawang Coco Nursery Project. Sapagkat nga po nagkaroon ng Memorandum of Agreement, partnership ang PRRM with the Philippine Coconut Authority, kung saan ang PRRM ho ay magse-set up ng nursery, magbibili ng mga anong tawag dito, yung pinakang patubuan, yung tubuan ng nyog mula sa iba't ibang asosasyon na under ho ng FECOFOA at ng PRRM. At yan hong mga niyog na yan, pagka tumubo na, ay paano ba ito? Binibili sa pamamagitan ng PRRM,
mula sa mga magsasakahuyang mga niyog na yan, at kapag siya ay pwede nang itanim, ay i-distribute din naman ho para sa mga magsasaka ng niyog, para sa kanilang pagtatanim. So, sila yung nagagather, but at the same time, binibili sa kanila, but at the same time ay i-distribute din sa mga magsasaka ng nyog para mas mapadami pa ang mga naiitanim na nyog dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Dahil kagaya ng binanggit nga po ni Kay, ay ito'y bahagi ng programa ng national government na makapagtanim na ang target ay nasa 100 million new coconut trees all over the Philippines. By 2028, dapat 100 million ang bagong naitanim na coconut trees. At ang Marinduque nga ay dito sa partnership na ito with PRRM, ang PRRM committed to be part of around 14,000 plus seedlings na mapapatubo at madidistribute at maiitanim ng ating mga kapatid na mga magsasaka ng nyog. So, sila ang mag-gather, bibilhin sa kanila. Pagkatapos, kapag tumubo na at pwede nang itanim, sa kanila rin ibibigay ng makatulong sila sa pagpapadami ng nyog dito sa ating lalawigan para mas maging malakas ang industriya ng pagniniyog dito sa ating lalawigan. By the way, Miss Kay, kanina lang ay nagsisimula tayo ng kwentuhan, pero ngayon ay medyo kinukulang na tayo sa oras. Pero I think this will just be the start ng ating pagpapakilala at pakikipagkwentuhan sa kanila tungkol sa ginagawa ng PRRM sa lalawigan ng Marinduque, tungkol dito sa ating pagpapalakas, kontribusyon ng PRRM sa tinatawag na Rural Development and Rural Reconstruction. So, yun, meron bang... by the way, ang programa nating ito dito sa Loveline Angeles ay tungkol sa PRRM ay actually isang tribute ko na rin sapagkat birthday ho ng dating manager ng PRRM na namayapa na, pero siya ang naging instrumento rin kung bakit ako ay napunta sa PRRM at nakasama sa misyon ng pagsusulong ng kagalingan at itong tinatawag na Rural Development and Reconstruction, si Ma'am Trina Malyaga, na dating manager ng PRRM. Sumunod, I think, sinundan ni na Sir Tolitz. By the way, sa ngayon, ang branch manager ng programang Coast Project dito sa lalawigan ng Marinduque ay si Sir Joselito Gonzales ulit, ang dating manager na rin, naging manager na ng PRRM branch ng mga nakalipas na taon. At kagaya ng aking binabanggit, ang programang ito ay bilang pag-alaala at pasasalamat din sa aking kaibigan na nagkataong naging ninang din ng aking anak. At ngayon ay namayapa na, pero napakalaking pamana, mahalagang pamana para sa akin ang ako'y kanyang nahatak dito sa Philippine Rural Reconstruction Movement. Si Ma'am Trina Malyaga. Happy birthday in heaven, Trins, and your memories and the principles and the mission of PRRM will always be alive in Marinduque dahil isa kayo sa naging instrumento para sa organisasyon na ito. Okay, and Miss Kay, meron ka pa bang nais idagdag? Yun po, no? So, happy birthday po kay Miss Trina. Pagaman hindi na po namin siya na-meet ay nakapakinig din na po namin siya noong mga una-una pang kwentuhan kung paano, nung inaalam po namin, no, kung paano nagsimula ang PRRM dito sa Marinduque. And
Para po sa pagtutuloy po ng ating kwentuhan, subaybayan niyo po ang aming mga ginagawa through our Facebook page. May ipa-flash po na QR code dyan. Meron po sa National Office and meron din po sa PRRM Office. No, so, yun po. Doon nyo po kami pwedeng subaybayan, and for inquiries po, halimbawa, kagaya po nung kanina, yung sa mga membership, no, pwede din po kayo doong mag-inquire sa PRRM Marinduque para po matanong kung ano po yung mga steps at processes ng ating pong mga membership per sector. Okay, and nakalimutan nating banggitin, pwede mo bang i-share sa kanila kung sino ang ating mga officers sa national level para alam naman nila kung sino ang namumuno at nagbibigay inspirasyon sa PRRM. Okay po. So, sa national level, ang atin pong current president ay si Mr. Edicio De La Torre. So, nandun din po yung mga dati pa ng kasamahan ng PRRM na marami pa din po sila sa national office, pero we are all under the supervision and leadership of President Edicio De La Torre. Okay, si Ka-Ed para sa mga development workers. Okay. So, ayan. Tatapos na agad ang aking programa at patuloy niyo pong subaybayan sa lahat ng aking mga kaibigan kanina na na-mention ko. Gayon din kay Princess. Thank you, Princess, and Cristel for the support. At kay Lorena, salamat sa inyong suporta. At ayun, hindi ko po mabasa yung iba, pero babasahin po natin sa mga darating na araw. Maraming salamat sa inyo at samahan niyo po akong lagi sa programang ito. Lovelyn Angeles, at mag-uusap po tayo ng mga issue, mga usapang makakatulong para tumaas ang ating socio-political maturity bilang isang bayan, bilang isang lalawigan, bilang isang bahagi ng ating bansa. Mahalin po natin ang ating bansa. Dumadaan sa maraming pagsubok ang ating bansa, at ang ating ding daigdig ay dumadaan sa napakaraming pagsubok. Pero hanggat ang mamamayang Pilipino ay mulat at responsableng nakikisangkot sa isang maayos na pamamahala at nagbibigay tumataya para sa idikaskayang pag-unlad, wala po tayong hindi malalagpasan sa tulong rin ng ating Panginoon. And can we have your parting words, Miss Kay? Sana hindi ka madala. At imbitahan kita ulit. Marami pa natin papagkwentuhan. Ito'y medyo biglaan lang. hindi lang makareklamo si Miss Kay pero ang dami-dami niyang ginagawa sa opisina, at gayon din in connection with the project. Pero thank you, Miss Kay, for making yourself available sa mga biglaang kagaya nito. Your parting words sa ating mga taga-subaybay. Yan. So, thank you din po sa surprise guesting dito po sa ating pakikipanayam kay Miss Lynn, So, ayun po, bigla po ako nabuhayan kanina, na surprise. So, ayun po, So, masaya po tayo na naibahagi natin kung ano yung mga ginagawa at nagawa na noon hanggang ngayon ng PRRM. And ayun po, subaybayan niyo po kami through our Facebook page. Meron pong national and local. And nagkaroon tayo ng isa pong mayaman na usapin, pagdating sa rural development. And parting message, I think siguro, tandaan po natin na ang sustainable development, naniniwala ang PRRM na ang sustainable o likaskayang kaunlaran ay nasa kamay ng mga tao. So, hindi lamang PRRM o kung ano pa man pong amang iba pang mga NGO or organisasyon ang tumutulong sa on the ground or sa ating mga kababayan po sa mga komunidad, So, kami po ay instrumento lamang sa tunay na kaunlaran ninyo. So, naniniwala po tayo na ang development po ay
ang communities ang siyang main na susi sa pag-unlad po. So, ayun po, patuloy po tayong magtulong-tulong para po dumating po tayo, no, sa point na kayang-kaya na po natin dalahin at anuhin ang development po sa pamamagitan po ng ating mga pansariling kakayanan. Well said, Miss Kay. At makakaasa ang ating mga kababayan na sa layuning yan, ang PRRM ay lagi ninyong kaakbay, lagi ninyong kaagapay. At ang inyo rin hong lingkod, Lynn Angeles, ay patuloy na kasama ninyo, kaagapay din, kaakbay at kamanlalakbay para sa likas kayang pag-unlad dito sa ating lalawigan. Hanggang sa susunod ho, abangan po ninyo tuwing 2:00 ng hapon, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Love, Lynn Angeles dito sa Marinduque News Network. Sabay nyo rin pong mapapanood sa Channel 3 Community Channel ng Lucky 7 Cable TV. Maraming salamat po. God bless you. Nagbabalik ang tuloy-tuloy na naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles. Sa programang Bitbit ay malasakit at kaalaman para sa lahat. Lilinawin ang mga mahalagang usapin, tatalakayin ang bawat aspeto puso sa puso. Programang magbibigay linaw, impormasyon at tunay na serbisyo publiko. Love, Lynn Angeles. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, 2:00 ng hapon sa Marinduque News TV Channel 3. Love, Lynn Angeles.